Hello mga kapatid, magandang umaga. Kamusta po kayo? Nakatulog po ba kayo na maayos? 5:57 ng madaling araw. Napakabuti ng Lord sa atin mga kapatid, nagising po tayo. Huwag natin kalilimutan, pag nagigising ho tayo, magpasalamat ka agad sa Panginoon. Kasi ah, hindi lahat ng tao ay may pribilehiyo magising sa araw na ito. May mga tao na hindi ho magigising. Pero ikaw ay pinahintulutan pa rin ng Diyos tayo na magising para makita natin lagi. Makita pa rin natin yung kabutihan ng Diyos na gagawin niya sa maghapon. And it's good to know na yung ating Diyos ay grabe yung malasakit sa atin. Kaya Lord, maraming salamat ha sa patuloy niyong patnubay sa amin sa araw na ito. Nagpapasalamat tayo dahil napakabuti ng Lord sa atin. At alam po ninyo, kung isipin natin, kung susumahin natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, talagang mapapayuko ka na lang at magpapasalamat dahil sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Kanya, ay nandyan pa rin ho ang Kanyang pagmamahal. Hindi natin malalagpasan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At wala tayong pwedeng gawin kundi magpasalamat, sumamba sa Panginoong Yesus at pagbigay ng mataas na parangal sa Kanya kasi He deserves yung mataas na pagsamba. Junior Coronel, magandang umaga bro. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. God bless sa buong pamilya bro ah. Sa work mo, hindi ko alam kung estudyante ka o may pamilya ka na. Panalangin ko na kayo ay mag-grow sa ating broadcast na sana ay ah, patuloy nating seryosohing sabay-sabay yung salita ng ating Panginoon Diyos. Alright. Andiyan na Sister Apple, antayin natin konti mga kapatid ha, para tayo ay formal na makapagpasimula sa umagang ito. Maraming salamat din kay Meta sa kanyang staff sa Pilipinas na patuloy tayong binibigyan ng ganitong opportunity para sa ating broadcast. Oh, uh, type pa rin natin si kapatid na Apple. Kapatid na Iya Montejo, magandang umaga po. Salamat for joining sa ating broadcast. God bless sa buong pamilya ng Montejo. Samahan na kayo ng Lord sa maghapong ito. Alright, antayin natin si kapatid na Apple ha. Medyo may ganito talagang technical issues lagi. Pero salamat sa Lord. Ayun, Good morning. nagpakita na yung ating partner. Start na po tayo, mga Magandang kapatid. umaga. Oo. Yes, pinapasok din ako ni Meta pagkatapos ng Ayun. ilang... Okay. Anyway, Sige, let us start. magsisimula na po tayo. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix at si kapatid na Apple. Ang Kabrad ay para sa Catholic community sa loob at labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng Simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Yesukristo. Ngayon po ay araw ng Martes, 14 sa buwan ng Enero 2025. Sa oras na ito, makasama natin si Sister Apple para pangunahan tayo sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint for Today. Kapatid na Apple, magandang umaga. Magandang umaga, Kabrad, at sa lahat ng ating tagapanood. Tayo po ay magsisimula at alalahanin natin na tayo nasa banal na presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. The Amen. Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived with the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us proceed to the saint of the day. Liturgically, no, there is no saint celebrated. However, according to Vatican News, today the Church celebrates the memorial of Saint Felix of Nola. Saint Felix of Nola was born in the 3rd century to Hermias in Nola, Italy. He was the elder son, and after his father passed away, he was bequeathed all of his property, or sold all of his property. Mm. Saint Felix sold off a large percentage of his properties and gave all the proceeds to the needy. And he lived a pursued life of faith. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be for the intentions of the Holy Father, Pope Francis, to all victims of the recent wildfire, Mm. and to all those needed for our intention. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. In the Amen. name of the Father, and of the Son, Sa and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Magandang umaga po. Alright, kapatid na Paul, baka may anunsyo mula sa inyong parokya at ilang mga kaibigan na pwede i-shoutout sa oras na ito. Just go ahead. Good morning at magandang umaga sa aming Kura Paroko, Father Farley Ray Santillan. Kasama ng ating mga church workers, altar servers, hanggang sa ating mga kapilians na masisipag. Ganun din, ibabatiin ko at isa-shout out ang aking asawa, si Ronnie Balinas, kasalukuyang nasa airport at pabiyahing papuntang Maynila. Okay. Ganun din ang aking magulang, Mm. si Emily at si Larry, Mm-mm. at ang ating mga
kaibigan sa CFD National, Mhm. CFD Bacolod at CFD Antipolo. Magandang umaga sa inyo. Ang ating mga friends sa LRM o Latin Rosary Missionary, Mhm. pinangungunahan ni Sis Ria Bautista, sila ni Sis Angel Amoma. Magandang umaga at maraming salamat sa inyong walang sawang pagdadasal. Magandang umaga sa Hello. lahat. No? Mhm. Ingatan tayo at i-bless tayo palagi ng ating Panginoon. Good morning. Alright, kapatid na Paul, maraming salamat for joining sa ating sa ating Salamat broadcast. din. God bless, God bless. Oo. God bless. Alright, Sister Apple ho, siya po yung regular nating makasama from Monday to Friday at kung siya ay available na Saturday ay makasama ho natin siya. Ah, gusto ko lang din acknowledge yung mga kasama natin today, si Junior Coronel. Magandang umaga po, God bless. Kay Ate Yang Montejo, salamat. Kay Adolfo Gabato Villacura, maraming salamat po. Ganoon din kay Kuya Rego Perocho, Christian Paul Gailan, Johnny Tadlas, Ronnie Nonoy Balinas, sa katikistang magsasangyaw. At yung isa na hindi ko alam basahin yung pangalan kasi iba yung character. Bro, maraming salamat for joining. Mga kapatid, pagbati muna tayo sa oras na ito. Gusto ko lang batiin yung aking mother na si Mama Elsie, ang retiradong guro ng sekundarya. Mama Elsie, si Eloisa, si Fred Alcalix, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, maganda umaga, si Buddy, si Bimbem, ang kanyang anak, si Picoy, ganoon din si Roxy Esme, ang kanilang mga anak. Si Julie, si Ronlian dyan sa bahagi ng Pangasinan, si Ate Lydia, maganda umaga po. Kay Buboy sa kay Sheila, sa kanilang mga anak, magandang umaga. Ganoon din ho kay Tio Joe at Tia Edna dyan sa Kainta. Sa lahat ng mga kamag-anak ko, dyan ho sa lugar ng Vira, Catanduanes, magandang umaga po. God bless po sa inyong parish priest dyan sa Catanduanes, sa Calulbon. God bless po. Oho. Pagbati kay Bishop Patricio sa Diocese ng Bacolod, magandang umaga Bishop. Kay Father Dominic Diramas, ganoon din. At sa lahat ng mga kapariang kasama ho nila. Kay Sister Mercy ng Polina Media, sa lahat ng staff, God bless. And Lord willing, baka makapasyal ako dyan sa araw na ito. Kay Reverend Father Hubert Abellana po ng Saint Therese of the Child Jesus, Quasay Parish. Magandang umaga dyan sa Barangay 35. Kay Reverend Father Brethren Ray Gamala, ang spiritual advisor po ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Kay Doc Ray Entila, magandang umaga Doc sa kanyang may bahay, sa kanyang pamilya. Kay Christian Paul Gailan, ang presidente. Kay Harvey Angke, ang vice. George Siquiles, ang secretary. At kay JB Akma, ang treasurer. Kay Al Lagpatan, Manila, magandang umaga rin bro. Sa Granada, si Bro Herald Deloso, Pepito Barbon, Jemmy Esenciales, kay Rod, kay Rex, at sa buong tropa dyan. Ganon din sa Talok at sa Kabangkalan. Pagbati rin po kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, kila Bro Wendell Talibong, at sa iba pang mga grupo. Kay Romel Palma, sa buong tropa ng Punto por Punto. Kay Jando, oo, na lagi nakapronta sa mga pagbabatikos ng mga anti-Catholics po. Pagbati rin kay Bro Noe Dora, ang kauna-unahang pastor na naging Katoliko. 18 taon na po siyang Katoliko at salamat sa Panginoon dahil ginagamit po siya sa ministeryo po. Salamat, salamat. Ganoon din kay Thea Marie Pescador, Marjorie Batayen Agtoto. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ito yung mga masisipag na mga guro. Galing pa ng Victorias so ito. Pagka may mga gathering po ang CFD Bacolod, Talok, kung sila ho ay may pagkakataon ay sila ay sumasama. Salamat Thea. Marge, maraming salamat. Ganon din kay Buds. Magandang umaga Buds sa kanyang kay Father Totoy.
dyan sa Legazpi, Albay. Pinabati ko rin po ang aking parish priest sa San Juan Nepomuceno, Reverend Father Luan Torrefranca. Pads, magandang umaga po. Ganon din kay Reverend Father Robert Nobles. At sa aming dalawang seminarya na si Bro Simon at si Bro Kent. Sister Malu ng Pastoral Council at sa kanyang mga kasamahan at kay Bro Bernardo Apoyon. Gusto ko pong kilalanin yung ginagawa ng mga kapatid natin sa overseas, ang kanilang pagtuloy na pananalangin at pagsuporta sa ating broadcast. Kay Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, magandang umaga o tanghali. Kay kapatid na Angel Amoma dyan sa Japan, God bless. Kay Alex Dugang sa Columbus, Ohio sa USA. Elenita Billete dyan sa Greece. Rosa Tadeo sa Hong Kong. Roberto Galang sa Rome, Italy. Kay Tha Arnel Jawol Segosio ng Malaysia. Usting Fabon Robines Umpad ng Silici, Italy. Romel Parado ng Perugia, Italy. Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa. Rego O. Perocho sa Kuwait. Alan Llaneta sa Hungary. James Walter Hibanada Tapik sa Canada. At si Enteng Narem sa Libya. Yun, maraming salamat sa inyo mga kapatid ha. At sa inyong pag-share ng ating videos. Shout out po sa ika-4 na Bishop ng Tarlac, kay His Excellency Roberto Calara Malyari. Yan po ay galing kay Benson Nomer Manzano. Shout out din kay Mama Neng Uy at kay Mama Lynn Micabel mula kay Chubby Martin Uy. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin at kay Bro Boots Uy, magandang umaga sa inyo. Sa Elder po dyan, kay Bro Pabs Gonzales, Bro John Englis, at sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Maraming salamat. Ganoon din sa Pesma Plus sa Israel. God bless mga kapatid. At sama nawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito kay Bro Romel Jerry Natalio. Magandang umaga po sa Pesma Plus dyan sa Israel. At siyempre sa grupo ng Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Alright, diretso na po tayo. Tayo po ay nasa Mark chapter 1 sa ating Gospel for today. Sabi po dyan sa wikang Banyaga, they went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Just then a man in their synagogues who was possessed by an impure spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," said Jesus sternly. "Come out of him." The impure spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. Now the people were also amazed that they asked each other, "What is this? A new teaching? And with authority? He even gives orders to impure spirits and they obey him." News about him spread quickly over the whole region of Galilee. Mga kapatid, yung ating season sa liturgical year natin bilang Katoliko, meron po tayong 6. Nagsisimula po yan nung yung Advent, di ba? Meron tayong Advent, na ibig sabihin yan ay Jesus is coming. Tapos katatapos lang ng ating Christmas na Jesus is born. Hindi ho yan taon-taon ipinapanganak si Jesus. Oh. Hindi ho. Nagbabalik tanaw lang tayo sa pinakaminsahe ng liturgical natin. At sa panahon na ito, tinatawag natin tong ordinary time. Na ang ibig sabihin, nagtuturo ang Panginoong Yesus sa atin sa buong simbahan ng Katoliko worldwide. Tas meron tayong Lent, na ang ibig sabihin noon ay Jesus will die and rise. Again, hindi ho yan taon-taon na mamatay si Jesus. Okay?
Tapos meron tayong Triduum o Triduum, Jesus suffered and died. At yung meron tayong Easter, Jesus rises. Pero ngayon ay nasa ordinary time tayo mga kapatid na ang emphasis nito ay Jesus teaches. Mga kapatid, sa talatang 21, ang lugar ay Capernaum. At yan po ay malapit doon sa seaside. Yan ang parang naging headquarters ni Jesus ng 3 taon nang siya po ay nagministeryo kasama sa 12 alagad. At sabi diyan, Sabbath, ito yung panahon na wala talagang gagawin ang mga Hudyo, kundi pupunta sa sinagoga para pakinggan ang salita ng Diyos. Pansinin niyo ha, ang lugar Capernaum, ang okasyon Sabbath, at nandun sa sinagoga. Ano ginagawa ng Lord sa synagogue? Siya po ay nagtuturo. Sabi nga po natin, 3 ang major na ginagawa ng Lord na siya'y nasa lupa. Siya po ay nagtuturo, pangalawa siya po ay nangangaral, at siya po ay nagpapagaling. So, simultaneous po yun na nangyayari. Nagtuturo, nangangaral, nagpapagaling. Now, sa talatang 22, the people were amazed at his teaching. Namangha po yung mga tao sa kanya. Bakit po namangha yung mga taong nakikinig kay Jesus? Because it taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Mga kapatid, ang authority, ayon po sa definition, is the power to give commands, make decisions, or control others. Authority is the power. Ito yung may kapangyarihan na mag-utos, gumawa ng pagpapasya, at kontrolin ang iba. Maaaring tumuko yan sa isang tao o sa grupo na mayroong kapangyarihan. Example, ang gobyerno may kapangyarihan sa legislative, executive, judicial branches ng government. May authority ang gobyerno na ipatupad. Ang mga pulis, may authority yan to enforce the law. Ang mga experts ay meron silang authority na dapat sundin yung kanilang sinasabi. Mga written works, considered po yan na authority. Yung Catechism of the Catholic Church, ang example, authority natin yun. Yun ho yung nagpapaliwanag ng kabuuang doktrina ng simbahan, ang Catechism of the Catholic Church. Diba 3 yan? Sacred Scripture, Sacred Tradition, and Magisterium. At yung Catechism of the Catholic Church ay isa sa pinaka-importanting referensya natin sa mga pagtuturo. Ang synonym po ng authority ay power, influence, jurisdiction, at yung authorization. Di ba, halimbawa, hindi ako po pwede na pumunta ron sa isang opisina. Ang gagawin ko, susulat ako ng authorization letter para sa isang tao na maglalakad nun para sa akin. Pero hindi nila ino-honor doon sa ahensya na yon kung wala kang dalang authorization. So ganun kahalaga po yun. Yung kapirasong papel na ibibigay mo doon sa ahensya, importante yon. As if ikaw yon, pero sa paraang panulat. So yung salitang authority ay napaka-importante. Sa konteksto ng Katolisismo, ang pinaka-authority natin ay si Pope Francis. Meron tayong hierarchy. Ang maganda sa hierarchy, hindi tayo magulo. Kasi kung ano sinabi ni Pope Francis, importante lang sumunod tayo. Kasi siya yung pinakatatay natin . Sa lahat ng Katoliko worldwide, siya ang pinakatatay. Kung ano sabihin niya,
final yun. Of course, may mga pagkakataon na pinagdidebatihan ng mga sinasabi o proklamasyon ng ating Papa, pero hindi na masyadong mahalaga yon. Ang importante lang ay natututunan natin bilang Katoliko na rumespeto doon sa authority. Tayo mga magulang, authority po tayo eh. Authority figure po tayo. Kung ano sabihin natin sa mga anak natin, ngayon, nagkakaiba lang yan sa pagpapatupad. May authority ka nga, hindi mo naman kaya ipatupad dyan sa bahay, may problema tayo. Pero siyempre sa usapang mag-asawa, ang sabi ko nga ho para tumagal ang pagsasama natin, malibang si Jesus ang sentro, kung ano sinabi ng misis nyo, sundin nyo lang ho. Yun po yung ginagawa ni Brad Calix para walang gulo sa bahay, okay? Para walang gulo sa bahay. Kung anong sinabi ni misis, yan. Huwag ka nang makipag-argumento pa dyan. Kasi pag the more na may argumento, ikaw rin naman ang talo bilang asawa eh. Kaya ang sikreto ha, atin lang to, sikretong malupit ito. Para tumagal ang pagsasama nyo, siyempre si Jesus ang sentro ng relasyon. Pangalawa, kung ano sabihin ng misis nyo, yun na yun. Okay? Nilalayo ko lang ho kayo sa nilalayo ko lang kayo sa problema ha. Ganun po si Brad Calix ha. Kung ano sabihin ni Mrs. Okay. Pag sinabihan ako ni Mrs. magsaing ka na, okay. Maglaba tayo, ilagay na yan doon sa laundry, okay. Alam mo, importante masunurin tayo ha. Opo, yan po yung susi sa sa ikatatagal ng relasyon. Hindi ako nagbibiro, walang biro. Yun po yan. Huwag ka nang pumalag-palag. Kung anong sinabi ni Mrs., yan na po talaga yan. Para smooth ba? para, para smooth lang. Yung mga binatang nakikinig sa atin, alam nyo na gagawin nyo ha. Pag kayo nag-asawa, alam nyo na. Alam nyo na. Alam nyo na yung sikreto ni Brad Calix para manatili ang pagsasama na yan na matagumpay, unahin si Jesus. Pangalawa, kung ano sabihin ni Mrs., yun na yun. Ha? Okay. At least gets mo na. Mga kapatid, dito si Jesus, nakita natin na merong kakaibang authority. Kasi hindi siya katulad ng mga teachers of the law, na mga Pariseo, Escriba, the Sadducees, the Pharisees, the Sadducees, and the Scribes. Hindi katulad ng ating Panginoon. Saan sila nagkaiba? Ito mga religious people na to na nabanggit ni Brad Calix, nagtuturo lang, pero walang impact, walang dating. Pero si Jesus, anak ng karpentero, taga Nazaret, simpleng buhay, pero pag nagtuturo, nakanganga ang mga audience, namamangha. Bakit? Kasi hindi lang magaling magturo, kasama nito yung authority. Ako sa tagal ko na ho sa paglilingkod sa Panginoon nung ako'y pastor pa, may mga naobserbahan po kong magagaling magturo. Pero may naobserbahan din po ko na magagaling magturo at merong authority sa sinasabi ho nila. Marami ako napakinggan. And probably sa ating mga kaparian ay may ganun din. Simple lang magsalita, majority, di ba, sa mga homily ng mga kaparian natin. Pero makikita mo, iba yung nag-i-stand out yung tao na nagsasalita ng mahinahon lang pero may command. Hindi mo kinakailangan maging bossy para sumunod sa iyo yung tao. Because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. Now, may nangyari po dito sa verse 23, just then a man in the synagogue who was possessed by an impure spirit. Mantakin mo habang nagtuturo ang Panginoon sa sinagoga, merong eksena, may naposes. Mga kapatid, totoo yan na ang tao pwede maposes. Maski na sabihin mong Katoliko ka na matagal ka na kung medyo naglalaro ka lang sa Christian life mo, hindi ka seryoso, Katoliko lang sa pangalan marahil, pero hindi seryoso sa pananampalataya kay Jesus. Wala masyadong pagpapahalaga sa pananampalataya. Ba pwede mangyari po sa atin yan? Itong maposes ka ng evil spirit,
Kasi hindi naman lahat ng Katoliko sa Pilipinas seryoso eh. Tama. Hindi naman lahat may talagang genuine na pagkakilala sa Panginoon Diyos. Yung kanyang pagiging deboto na Katoliko ay questionable sa isang banda. Sa mga hindi nagsisimbang Katoliko, ilang taon na yung mga sinasadya nilang mamuhay doon sa mortal sin. Sila po yung mga kandidato na maposes ng evil spirit. Nangyari po ito. Biruin mo habang nagtuturong ating Panginoon Diyos, may ganyang eksena. At ang sabi ho rito, sabi nung evil spirit, ano ba gusto mo sa amin? Para lumalabas dito, marami yung evil spirit na pumasok doon sa tao. What do you want with us? Jesus of Nazareth. Kilala nila si Jesus. Ang demonyo, ang evil spirit, ay may kapangyarihang pumasok o kontrole ng isang tao at nagsasalita po sila. At kilala nila si Jesus, yung kanyang pangalan at kung saan siya nakatira. Kaya nga po sa mga exorcist po na mga kaparian, sa amin din ho nung ako po'y dating pastor pa, naniniwala ho kami dyan sa possession. At ang turo po sa amin, kapag ikaw ay Kristiyano o born again, na hindi ka active sa pananampalataya o hindi ka seryoso sa pananampalataya, hindi ka pwedeng nandun sa session na kung saan kinakast out ng pastor yung evil spirit. Kasi meron din kami ganyan sa grupo. May karanasan po ko sa ganyan. Kaya hindi ho bago sa akin yung exorcism. Kaya lang sa konteksto ng mga Katoliko, ibang usapan po ito. Sabi nga nung aming presidente sa Catholic Faith Defenders, lahat daw ng pare ay mayroong capacity na talagang magpalayas ng demonyo pero hindi lang nila alam. Pero may mga talagang pare na hindi lang sila pare kundi bahagi ng kanilang ministeryo at kaloob ay yung gampanan, yung palayasin yung masamang espiritu sa isang tao. Nangyayari po ito sa panahon ng Panginoon Diyos, nangyari po at nasampulan po itong mga evil spirit na ito. At ang sabi pa, have you come to destroy us? Naparito ka ba para wasakin kami? At ang sabi ng evil spirit I know who you are. Kilala kita kung sino ka. The Holy One of God. So, itong mga evil spirits may capacity to possess ang tao. Nagsasalita sila at kilala nila ang Panginoong Yesus. Na ano sabi ng Lord? Be quiet. Come out of him. Dalawang salita lang ho sinabi. Tumigil ka, manahimik ka, sabi ng Panginoon, at lumabas ka sa Kanya. Tandaan mo sa sinagoga nangyari to, habang nagtuturo si Jesus, may eksenang may naposes. Of course, tinigil muna ni Jesus yung pagtuturo at nabaling kanyang atensyon sa sitwasyon. Nagkaroon ng personal confrontation between sa evil spirit na possess yung isang tao at si Jesus. Dalawang salita lang binanggit ni Jesus. Wala na siyang iba pang sinabi at sumunod sa kanya yung evil spirit. Sabi ng Lord, manahimik ka, lumabas ka sa kanya. Ano sabi ng Bible? The impure spirit shook the man violently. Yung bang inuuga yung tao, violently, grabe yung uga. At lumabas po na may kasamang paghiyaw yung evil spirit doon sa tao. Kaya po ang resulta nito nung mangyari po yan, ang mga tao ay namangha. The people were also amazed that they asked each other,
What is this? Ano to? Parang bago to ah. Akala ko nagtuturo lang yan. Ano to? A new teaching and with authority. Yun ang kahibaan ni Jesus Christ kumpara sa mga teachers of the law. Sila nagtuturo lang. Eto punong-puno ng law ng kautusan, pero walang authority. Pero si Jesus, ibahin natin, sapagkat si Jesus nagtuturo rin, pero may dating, may impact, sapagkat merong authority. Si Jesus, yung kanyang authority nakita sa pamamaraan ng pagtuturo, pangalawa sa pagsaway sa mga evil spirit. At ang sabi diyan, He even gives orders to impure spirits and they obey Him. Ano makikita natin dito, mga kapatid, sa ating Panginoong Yesus? Ang ating Panginoon Diyos ay mahusay na teacher. Alam mo, isa sa mga natutunan ko sa paaralan ng Biblia nung ako'y pastor pa, mahalaga po sa atin, sa amin, na hindi lang kami marunong mag-memorize. Importante sa mga nagtuturo, nangangaral ng salita ng Diyos, yung tinatawag na preparation. Ako, honestly, wala akong problema sa pagsasalita kasi built-in sa akin magsalita. Maski isang oras ako dire-diretso magsalita dito, wala akong problema sa pagsasalita. Pero ang kinakatakutan ko sa lahat, hindi yung pagsasalita ko. Ang kinakatakutan ko sa lahat, kung ano yung laman ng sasabihin ko. Kasi pag once na nasabi mo na yan, yung content, yung iyong pagtuturo, mahirap nang bawiin yan. Ako po ay reporter sa radyo. Tinuruan po kami na maging maingat kami sa paggawa ng balita. Kasi paunahan po yung paggawa ng balita ay kung sinong mauna mapakinggan ng taong bayan. Problema ho yan. Nauna nga yung isang ahensya na ito na nagbabalita, pero kung mali naman yung kanyang balita, hindi accurate yung kanyang balita, may problema po yan. Importante yung accuracy ng balita. Gaano katotoo yung laman ng balita? Na-verify ba yung balita? Sino ba yung source? Kanino galing? Sino yung in-interview? Saan galing yung balita? Mga kapatid, si Jesus merong authority. Hindi lang sa pagtuturo, kundi meron siyang authority over evil spirits. Mga kapatid, tayo bang Katoliko? Maari ba tayong magturo din? Opo. Lahat po tayo bilang Katoliko, missionary po tayo. Missionary tayo. Meron tayong dalang mensahe, kaya lang may mga pagkakataon na may mga Katoliko na hindi seryoso, na meron palang mandatong ibinaba sa atin the moment pa lang na tayo ay mag-undergo sa sacrament of baptism. Missionary tayo, mga kapatid. Mas pinagtibay pa yan ng sakramento ng confirmation. Natatayo ka bilang sundalo ng Panginoon Diyos, ipapahayag mo ang salita ng Diyos. Ipaglalaban mo yung pananampalataya laban sa mga anti-Catholics. Si Jesus merong power sa pagtuturo at meron siyang power over evil spirits. Mga kapatid, nagagamit ba natin yung kapangyarihan na ito over sa evil spirit? Medyo kabahan lang yung Katoliko na hindi seryoso sa pananampalataya. Yung binabaliwala yung relasyon sa Panginoon. Walang devotion kay Mama Mary. Hindi dumadalo sa misa, nabubuhay sa mortal sin. Kandidato po kayo na maposes ng evil spirit. Maski na anong paliwanag po ninyo. Kasi kung hindi po kayo totoo na Katoliko, dalawang bagay lang naman.
ang Katoliko ay totoo na Katoliko at merong hindi totoo na Katoliko. Katoliko lang sa pangalan marahil dahil ang kamag-anak nyo, angka ninyo ay mga Katoliko, para bang ano ka lang din, nakiki-ride on ka lang. Sa totoo lang, baka talagang walang kaugnayan sa Panginoong Yesus. Hindi malinaw ang turo ng simbahan. Hindi naiintindihan kung bakit siya nabinyagan. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay merong authority. Una sa pagtuturo, pangalawa, over evil spirit. Huwag nating subukan to bilang layman na kapag may na-process, bigla tayong e-entra doon. Huwag po. Hindi po yun para sa atin. Okay? Yan ay exclusive sa mga pari natin. Maari mong itry yan, pero baka iba yung resulta niyan. Kaya huwag tayong basta-basta e-eksena sa ganitong sitwasyon. Mga kapatid, huling talata, news about him spread quickly over the whole region of Galilee. Naging popular si Jesus, hindi lang sa kanyang pagtuturo, kundi sa kanyang kapangyarihan laban sa masasamang espiritu. As I close mga kapatid, mahalagang pagbulay-bulayan po natin sa oras na ito ng ating Panginoong Yesus ay may kapangyarihan. Hindi po siya ordinaryong tao. Siya po'y miyembro ng ikalawang miyembro po siya ng Godhead o ng Trinity. Siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao. Siya po'y divine person si Jesus. May kapangyarihan din po siya, katulad ng God the Father. All-knowing po si Jesus. All-powerful. Siya po yung ating Savior at siya po yung bababa para po sa atin. Siya yung maglilid sa atin. Siya yung inaantay-antay natin. Siya ang bida sa Katoliko, ang ating Panginoong Yesus. I'd like to challenge you mga kapatid, bilang Katoliko, manatili po tayo sa ating pananampalataya. Napakaraming pagsubok sa buhay natin, karamdaman, relasyon, negosyo, sa pamilya. Mga kapatid, bantayan natin yung ating relasyon sa Panginoong Yesus. Wala na pong gaganda dyan na bantayan natin yan. Huwag na po tayo magkumpara sa iba nating kasamahang Katoliko sa simbahan. Huwag tayo masyadong nakapokus sa ating mga kaparian kasi po may kanya-kanya tayong pananagutan. Yun na naman po yung gusto ko sabihin. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Magbibigay sulit. Hindi po tayo haharap sa Diyos para bang by clan, by family, per parish. Hindi ho. The moment we die, meron kagad particular judgment. Kaya ho, ang challenge for us, ngayong buhay pa tayo, binigyan tayo ng Lord ng opportunity. Tandaan mo to. Sa kada paggising mo sa umaga, hindi ka nagising dahil ginusto mong gumising. Hindi ho. Nagising ka dahil sa biyaya ng Diyos. At matutunan sana natin na magpasalamat pag nagigising tayo. Tandaan mo to. Maaring bukas wala ka na. This might be your last year. This might be your last month. This might be your last week. Or this might be your last day. What if this is your last week? Anong gagawin mo? Hindi mo nga alam kung last week mo na to eh. Walang makapagsasabi sa atin kung hanggang kailan ka sa lupa. Ang magde-determine niyan ang Diyos lang. Kung mamamatay si Brad Calix bukas, ano ang gagawin ko? Kaya nga ho, importante na nasa state of grace tayo lagi. Meaning,
siniseryoso mo yung relasyon mo sa Panginoon Diyos. Ine-examine mo yung konsensya mo lagi. Na tinitiyak mo na wala ka doon sa mortal sin. Kaya nga mahalaga sa atin yung confession, yung ating pagdalo sa misa. Importante ho yun, paggawa ng mabuti sa kapwa. Kasi pag ganyan, at least purgatorio po tayo eh. Pag nasa purgatorio po tayo, tiyak na mapupunta ka rin sa langit. Kaya lang doon sa purgatorio, nililinis po tayo yung ating mga karumihan eh. Kaya mahalaga sa atin lagi yung yung ating personal examination ng konsyensya araw-araw. Importante po yun. Huwag na tayo magkumpara sa bawat isa sa mga kahinaan natin. Hindi ho natatapos yan. Manatili kang Katoliko kapatid, hindi mo kailangan pumunta sa ibang sekta para matutunan ng aral ng Diyos. Nasa atin po yung kompleto. Nasa tamang simbahan ka, ang founder natin si Jesus, tama yung doktrina natin, kompleto po tayo. Huwag kang umalis. Hindi kailangan. Kung merong problema sa parokya nyo, isettle lang. Kung ito ay personal, puntahan mo lang yung kapatid. Huwag na magkwentuhan na ng buhay sa may buhay. Puntahan mo yung kapatid. E atraso ka ba? Puntahan mo. Mas maganda yun. Tahimik lang na inaayos yung problema. Hindi ka aalis sa simbahan. Kasi ang pag-alis mo sa simbahan ay nangangahulugan ng pagtalikod mo kay Kristo. Huwag kang umalis. Nasa tama kang lugar. Ayusin mo lang yung sarili, maging honest ka before the Lord, at maging good Catholic ka. Pag sinabing good Catholic ni Brad Calix, nag-e-examine ng kanyang conscience araw-araw, regular na nagko-confess. Pag good Catholic ka, iniisip mo yung kapakanan ng iba, hindi yung sarili lang. Ang isang good Catholic, merong respeto sa kapwa. Ang isang good Catholic, gusto niyang sumunod sa kalooban ng Diyos. So my question for you, are you a good Catholic or are you a bad Catholic? Kayo po sasagot niyan, hindi po ako. Yan po yung mga iniiwan lang natin na mga katanungan para sa lahat. At maganda naman magkaroon tayo ng personal inventory sa ating buhay pananampalataya. Announcement lang ho mga kapatid, mamayang gabi sa ating Learn to Love. Yan na po yung ating pamalit na pangalan doon sa usapang Katolisismo. Kasi yung ini-impress sa akin ng Panginoon Diyos na lahat ng mga maririnig niyong mensahe dito mula sa umaga, sa kabrad at sa gabi is more on positive, more on how we can grow as believer in Christ. Kasi marami nang gumagawa ng mga debate, yung mga lumalaban sa pananampalataya, ipinagtatanggol. Ang gusto ko maging setup ng ministry natin dito, paano tayo mag-grow sa Panginoon Diyos? Para balanse. Na pag nandito ka sa kabrad, ang pinag-uusapan dito, paano maging good Catholic. That's all. Paano maging good Catholic. Dalawa lang naman yan eh. Na siniseryoso mo yung pananampalataya mo kay Jesus at natututunan mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Dalawa lang yan. Kung i-define ko kung anong ibig sabihin ng good Catholic, seryoso ka sa pananampalataya mo sa Panginoon at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Dalawa lang yan. Wala nang iba yan, yun lang yun. Kasi kung tunay kang Katoliko, mabuti kang Katoliko, wala ka ibang susundin kundi yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Meron tayong devotion kay Mama Mary. Anong kalooban ng Diyos? Dumadalo tayo sa misa, nagko-confess tayo. Nire-respeto mo yung hierarchy, si Pope Francis. Kalooban ng Diyos yan. Magkaisa tayo. Yan ang kalooban ng Diyos. Kaya dalawa lang yan.
yung relasyon mo sa Panginoong Yesus, tiyakin mo. May tunay kang pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. At hindi lang pananampalataya, yung pananampalataya na yan ay may kasamang pagsunod. So sinasabi ko, faith plus obedience. Pag may faith ka pero wala kang obedience, delikado ka sa dulo. We have to obey. Yun ang sinasabi ng Lord. If you love me, you will obey my commandments. So yung obedience, hindi mo pwedeng tanggalin sa pananampalataya bilang Katoliko. Ang tunay na Katoliko ay sumusunod saan? Sa kalooban ng Diyos. At yung kalooban ng Diyos na yan, malawak yun. Kalooban ng Diyos sa pag-aasawa, di kayo dapat maghihiwalay, walang third party. Kalooban ng Diyos sa mga estudyante, mag-aral ng mabuti. Huwag sayangin ang panahon sa ibang bagay. Kalooban ng Diyos sa mga nagninegosyo, maging honest po kayo sa negosyo nyo. Nagbabayad kayo ng tamang buwis. May-ari ka ng kumpanya, hindi mo iniisahan yung mga empleyado mo. Honest ka. Tamang pasweldo. Pag mag-extend sila ng oras ng trabaho, additional na bayad po yun. Yun po yung good Catholic, mga kapatid. Announcement po, mamayang gabi, yung Learn to Love series natin. Alas 7 po tayo. Ipagdasal po ninyo kasi si Brad Calix next week ay pupunta po tayo ng Manila. Ang pinaka-purpose po natin doon ay kausapin ko yung aking anak na pastor. Alam niyo naman yung issue. Siyempre, nung ako po'y magdesisyon na maging Katoliko, napakahirap tanggapin yun ng aking anak na pastor. Kaya isa yun sa mga major reasons ba't ako pupunta ng Manila. Ipanalangin niyo po yung pangailangan ko, yung pag-iingat ng Panginoon Diyos sa aking biyahe doon. Mga ilang araw ko doon to visit my mom sa Cainta. Makausap ko yung mga kapatid ko. Puntahan ko yung anak kong pastor at yung aking isa pang anak sa sa Bulacan. Pupunta rin ako doon sa Pangasinan. Kasi maraming nasaktan doon sa aking desisyon. Yung bang simbahan na pinagpastoran ko, medyo mabigat po ang issue. So, pupunta ako doon para iba kasi yung nandun kaysa yung video ko lang. Mas may impact sa akin yun kapag nagpunta ka. Iba kasing level ng effort kapag nagpunta ka. Iba yung video call. Iba yung video call. Sa akin, napaka-importante yung presensya ko mismo. Ano man ang matatanggap ko na sasabihin, tatanggapin ko lang ho yun. Hindi ako makikipag-away. Tatanggapin ko lahat yun. Pero ang closing nun, maganda ang closing. Kasi merong pagpapatawad, merong pag-unawa, at tatapusin namin yun sa panalangin. Ang goal ni Brad Calix, importante sa akin yung pamilya. Masira na ako sa lahat ng bagay, wag lang sa pamilya. Kayo po, Catholic family, Catholic community, pamilya po tayo. Kung anong nararamdaman mo, nararamdaman ko yan. Kaya nga ho, I would rather focus doon sa pamilya. Community tayo Magkakasama tayo rito. Mahalaga kay Brad Calix yung pamilya. Doon tayo mag-focus bilang pamilya. Dapat malusog yung ating relasyon, nag-uusap tayo, wala tayong grudges, yung bang love, yung nakikita sa atin yung pagmamahal. May respeto ka sa kapwa, kaya mo silang tanggapin, maski na magkaiba yung worldview. Ganun ang gusto ko mangyari sa community natin, sa Catholic community. Kaya sana, yung pagpunta ko ron next week, panalangin niyo po ako na maging mabunga po yun. Yun po yung desire ng aking puso na ano man ang nangyari, ang pinakadulo, may pagpapatawad. Siguro parang pag ilang beses ko lang mayayakap yung anak ko mas malaki kasi yung panganay ko sa akin times 2. Yung itsura ko, times 2. Malalaki ho yung mga anak ko Mga
kasing taas ko lang din, 5'4". Pero malalaki, imaginein mo yung laki ng katawan ko dito times 2. Huwag sanang ma-wrestling ako, no? Wala tayong laban, may edad na tayo eh. Eh dati nare-wrestling ko lang yung mga anak ko, pero baka ma-wrestling ako eh. Baka biruin ba ako na i-wrestling ako? Wala akong laban. Oh, sana walang ganong wrestling na mangyayari. Pag-pray nyo lang po kasi mahalaga sa atin yung pamilya. At sana ganoon rin po sa inyo. Mas pahalagahan nyo yung pamilya kaysa yung trabaho nyo. Kasi yung trabaho nyo mawawala yan. Pero yung pamilya, intact yan. Maski na sa kamatayan natin, nandyan sila. Opo. Walang ibang tutulong sa atin, pamilya. Kaya pahalagahan natin yung pamilya, mga kapatid. Sige. Join po kayo sa ating prayer. Nagro-rosaryo po tayo gabi-gabi, alas 8:30. Kung may time po kayo, especially sa mga tatay, sama kayo. Nagro-rosaryo po tayo. Monday to Friday lang naman po yan. Kung may time po kayo, Sister Apple po yung nagdi-lead sa atin. Join po kayo. Si Brad Calix, na-enjoy ko po yan. Opo, kaya ipag-pray nyo rin po yung yung aking may bahay, si Annalyn, pakisama ho sa dasal. Kasi yung kanyang nararamdaman lagi ay gabi-gabi po, nahirapan siyang matulog. Yung kanyang pagkain, hindi na po normal. Talaga pong milagro na lang ho ng ating Panginoon at ni Mama Mary. Yung inaantay ho namin para sa kanya. Pag-pray po ninyo yung aming kasal by February 15. Apo, magpapakasal kami ni Mrs. sa simbahan. Napakasimpleng wedding lang ho yun. Ay yung rite lang ho ng simbahan. Yung wedding rite lang. Opo. May ilang tao lang din ho na witness. Opo. At inaasikaso ko po yun. Itong week na to, asikasuhin ko yung mga requirements. At atin pa kami ng yung kana na tinatawag. Opo. At yan po kami makakasal sa simbahan po namin. Diyan sa San Juan Nepomuceno. Excited po ako kasama si Mrs. na mangyari po yung bagay yan sa kalooban ng Diyos. Kasi gusto kong maging maayos po. Gusto kong maging good Catholic po kami. Example kami sa inyo para kung may mga bagay po kayo na hindi maayos, pag nagsalita si Brad Calix, may authority yon kasi example tayo eh. Yun po yung ating gustong i-share po sa inyo. Hindi lang basta magturo, kundi modelo tayo. Kung ano yung tama, patupad lang natin. Para kung anong mas maganda, di sama-sama tayo doon sa righteousness, di ba? Sa righteous living. Sa mga nais maging member ng CFD ay you can invite us sa inyong lugar. Yan po yung usapan namin ng aming presidente. Kaya lang, pag in-invite nyo po kami, be sure yung parish priest ninyo ay may pagsang-ayon. Hindi po kami tumatanggap ng invitation basta-basta sa mga individual. Ang ibig sabihin ni Brad Calix, ang inyong parish priest susulat po sa diocese ng Bacolod. Kasi nasa under kami ng Bacolod diocese. So, ang inyong parish priest magre-request, susulat, naka-address sa diocese ng Bacolod, CFD, requesting yung aming presensya na mag-conduct ng CFD sa inyong lugar. If you would like, ito'y open invitation lang naman ho. Kung sakaling wala kayong ganyan, gusto nyong, kasi hindi pwede online. Kailangan pumunta kami sa lugar nyo. Physical na nagtuturo, hindi sa online. So yan po yung sabi ng aming presidente, kaya we just respect that. Kung naisunin nyo, ipagdasal ninyo, kausapin nyo yung parish priest, at yung parish priest po talaga yung authority natin dyan. Susulat ang inyong parish sa Diocese ng Bacolod requesting our presence sa inyong lugar. Ha? Siyempre, kung pupunta kami dyan, alam nyo naman yung mga responsibilities ninyo, just in case. Tapos kung gusto nyo kaming kausapin, just let me know. At para makausap ninyo yung aming presidente dito sa Bacolod to tell you some details. Ha? Sige lang, yun lang ho yung ating gustong sabihin for now. Wala naman akong ibang announcement dito. So kita-kits tayo
mamayang alas 7 sa ating Learn to Love series. Kagabi pinag-usapan natin Learn to Love God's Word. At mamaya i-reveal natin sa alas 6 ng gabi kung ano yung ating pag-uusapan ng alas 7. Alright, tayo po'y mananalangin na. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa aming lesson. Napakatindi ni Jesus dito. Siya ay nagtuturo na may kapangyarihan at meron siyang kapangyarihan over sa evil spirits. Maraming salamat po sapagkat ang aming pinakasentro sa simbahang katoliko na si Jesus ay makapangyarihan to. Hindi siya ordinaryong tao. Lord, pinagdadasal ko ang aming Santo Papa, Francis, sa kanyang pangkalusugan. Gabayan niyo po siya. Patuloy niyo siyang bigyan ng wisdom sa araw-araw. Patuloy na magkaisa ang mga kardinal sa kapakanan ng mga Katoliko worldwide. Pinagdadasal po namin ang inyong pagbibigay ng gabay din sa mga archbishop, sa mga bishops worldwide, at sa mga kaparian po namin, lalo na sa Pilipinas. Bigyan niyo po ng patuloy na passion, desire, yung aming mga kaparian na talagang mahalin nila yung bukasyon nila. Alam ko napakahirap yung pinagdadaanan nila araw-araw, napaka-busy po nila sa kanilang schedule. Lord, tulungan niyo kami na ipagdasal sila. To encourage them na magpatuloy sa gawain ng Panginoon Diyos. Gusto rin po namin alalahanin yung sitwasyon na wildfire sa California, yung mga naapektuhan. Tulungan niyo po silang makabawi sa kanilang sitwasyon. Lord, pray kami sa mga CFD sa buong Pilipinas na mas dumami pa po yung bawat chapters. Dalangin namin si Father Darwin Gitgano sa kanyang leadership sa CFD headquarters, sila Bro Wendell Talibo, sila Jando, sila Romel. Samahan niyo po sila. Kami nagdadasal ho na maging matagumpay yung kanilang apostolate. Pinagdadasal din po namin si Adrian na nabalitaan lang namin ayon sa Facebook na siya ay na-ospital. Sana po ay maging okay naman siya. Tulungan niyo po siya sa kanyang sitwasyon sa mga oras na ito. Sa pagpunta ko po sa Maynila next week na maging mabunga yung usapan namin ng aking anak na pastor. Yung aking pinagpastoran doon sa Pangasinan. Gusto kong ayusin yung relasyon. Kasi yun ang kalooban nyo na dapat mangyari sa akin. Salamat po Lord sa finances na ipoprovide ninyo at sa pag-iingat sa aking biyahe. Patuloy po ako nagdadasal sa lahat ng may mga karamdaman ng mga Katoliko. Kasama po yung aking may bahay, kahabagan niyo po siya. At yung iba pang nagdadialysis, ino-operahan probably sa mga oras na ito. Nasa ICU, na lumalaban. Lord, samahan niyo po sila. Nakikita namin yung kahalagahan ng buhay na nasa inyo po talaga. Wala kami may pagmamalaki sa buhay na ito, kundi maitaas lang talaga ang pangalan ng Panginoon Diyos. Mahal na Birhing Maria, kami po'y lumalapit sa inyong kahabagan at intercession na patuloy sa aming mga may karamdaman. Kahabagan niyo po sila. Gamitin niyo rin po ang broadcast na ito na maging matatag ang mga Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Makita nila na dapat pala na naming seryosohing sabay-sabay ang aming spiritual walk and journey with the Lord Jesus Christ. Sa patuloy na intercession ng aming mahal na Birhing Maria at sa lahat ng mga saints sa langit na who are helping us sa aming mga pananalangin. Lord, samahan niyo kaming ma-enjoy ang maghapong ito, paggawa ng mabuti sa aming kapwa, respeto sa aming kapwa. Mas umiral sa amin yung pag-ibig kaysa hatred sa puso namin. Mas umiral ang pag-ibig kaysa sa aming sarili. Manaigang pag-ibig sa anumang kaguluhan. Maging matiwas
nawa ang aming kaisipan sa maghapong ito. Pagpalain niyo po yung lahat ng mga listeners sa kabrad at sa gabi. Sana makita nila na ang Panginoon ang bida sa broadcast na ito, hindi po ako. Ako'y alipin niyo lang, Panginoon Diyos, na nagpapagamit sa inyong kalooban. Nais ko maging modelo para sa mga mananampalatayang Katoliko nationwide. Lord, tulungan niyo po kami na maging masunurin sa inyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan. Yung mga relasyon na dapat ayusin, tulungan niyo po kami. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bro Noe, Dora, magandang umaga po. God bless sa inyong ministry itinerary sa buong buwan ng Enero. At sa lahat po ng mga listeners natin ngayon, maraming salamat po for joining and praying with us. Mga kapatid, if you would like to help yung ating ministry, just feel free. Just let me know. Baka may gusto kayong itanong sa akin personal, okay lang po yun. I-consider po ninyong tulungan yung ating gawain. Marami tayong pwedeng gawin, lalo na nakafocus si Brad Calix, hindi lang sa broadcast natin dito, kundi po sa pag-abot sa mga pastor sa buong Negros. Opo, at siyempre mangailangan po yan ng finances para sila mag-gather po yung mga kapastoran natin. So, just feel free, mga kapatid, to help. Kailangan ko po ang inyong tulong sa pananalangin at sa area po na yon. Alright, sa kalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix. Ingat po kayo. God bless. Pakishare po yung ating videos. At mag-subscribe na rin po kayo doon sa ating YouTube channel na State of Grace TV. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.